Po tayo makakausap. Nako mga kapatid, etong mga scammers talaga, itong mga manloloko, hindi po talaga sila tumitigil. May panibago na naman pong insidente ng spoofing kung saan may malisyosong message po ang ipinapadala dito sa mga kapatid natin na nakatanggap nito na may kaugnayan po sa pamilya ng presidente at sa ilan pang mga politiko. Para linawin po ito, kasama po natin ngayon ang manager ng privacy compliance ng Globe Telecom. Ukol nga dito sa pinakabagong spoofing incident, Attorney Alex Austria. Magandang umaga po. Magandang umaga, DJ Chacha. Attorney Alex, good morning. Welcome back to the show. Panibagong insidente ng spoofing para lang ma-recall yung mga kapatid natin dito sa kahulugan ng spoofing. Baka di na nila naaalala eh. Ano nga po ba itong spoofing na ito at paano ito ginagawa gamit naman ngayon ang Globe Sender ID? Yes, so ang spoofing ay ang pagpepeke ng identity ng isang tao, organisasyon, kumpanya para ma-scam ang nakatanggap ng spoofing message. So, spino-spoof ang identity ng nagsisend. Kuno. So ginagaya yung kunwari sa Globe galing pero ang totoo hindi po talaga galing ito sa Globe. Just recently meron nga pong kumakalat na message showing a political message at ang gamit is Globe Sender ID. And just for the record, paliwanag lang natin na ito po ay hindi galing sa Globe mismo. Paano po bang ginagawa nyo dito sa mga ganitong klase ng mensahe na nalalaman ba natin kung kanino talaga galing ito, kung sinong punot dulo ng mensahe? Ito nga, DJ Chacha, napakahirap i-track ng mga scammers na ito kasi ang ginagawa nila, gumagamit sila ng spoofer or IMSI catcher na pwede or kasyang-kasya sa isang bag or backpack at rumoronda sila sa mga syudad natin, sa mga lugar kung saan pinakamaraming tao at dito nila pinapatay ang signal ng ating mga cellphones at nagsisend sila or hina-hijack nila ang message thread ng mga opisyal na organisasyon, korporasyon o tao. Kaya marami sa ating subscribers ang nagtataka bakit yung official text messages ng Globe nahahalo sa mga scammer text messages sa iisang message thread. Ang totoo dito ay naha-hijack nila yung sender ID ng Globe, ng mga bangko, ng mga organisasyon, ng mga politiko, or sino pa man na maisip nila para mapaniwala ang nakakatanggap nito na lehitimo nga ang nagsisend ng text na to. Kasi mas madali makapanloko kung ang Globe Sender ID na gagamitin galing sa halimbawa sa inyo o sa ibang mga bangko kagaya ng sinasabi mo kanina. Pero may magagawa po ba mga telecom companies natin and even the banks dito sa spoofing na ito using the sender ID ng mga lehitimong kumpanya? As of now, ang ginawa ng Globe ay bliknock na namin lahat ng links sa mga text messages since 2 years ago. So, ang pagbablock ng mga links na ito, pag nakatanggap kayo ng link sa Globe Kuno or kahit anumang organisasyon, ibig sabihin, scam na ito kaagad. Kasi ang Globe, hindi na po nagsisend ng kahit ano pa mang links. So number 1 po yun. Pangalawa po, pinapatuloy po namin ang aming mga awareness campaign tulad na po ng pag-guest po dito, ang aming educational campaign sa aming mga senior citizens at mga estudyante na sila po ang pinaka-vulnerable na mas-scam. So ang mga efforts na po to, DJ Chacha, actually hindi po namin magagawa alone. Hanggat sa nandun pa rin sa feature ng ating mga cellphones ang pagtanggap ng ating messages kunwari sa mga times of calamity, etc. Yun ang hina-hijack nilang network po kasi. So hanggat sa hindi po matanggal yung hardware na yun sa cellphones natin, ang magagawa lang po namin at ng publiko ay maging vigilant, maging alerto po sa mga scammers na ito. Nasisend po kasi nila ito, hindi po namin ito mabablock kasi pinapatayan po nila ng signal yung ating mga phones. Hanggat sa meron po tayong feature na yun sa phones natin para makatanggap po tayo ng mga messages. Kunyari po, nagka-earthquake, nagka-fire, wildfire, whatever po.
makakasend pa rin po ng messages kasi may technology po sa phones natin na nakakatanggap pa rin po ng messages kahit po patay ang signal. Used po to in times of emergencies dapat. Pero inaabuso po ito ng scammers para po makascam sila. So hanggat sa nandun pa rin po yung technology na yun sa phones natin, which is nandun po talaga in times of emergency, ang magagawa po namin at ng publiko ay maging alerto po at huwag mag-click ng mga links na suspicious, huwag po magpa-scam at huwag po mapaniwala kaagad sa mga messages kahit po opisyal ang thread na pinagmumulan nila. Oo. So ngayon, mas naiintindihan na natin no, na hanggat nagagamit yung technology ng spoofing at merong nakalagay sa telepono natin na kahit walang signal makaka-receive tayo ng mga ganitong mensahe, hindi mapipigilan yung spoofing. Pero Attorney Alex, over the years, hindi nga kasi ito yung first incident ng spoofing. Meron na ba tayong sa pakikipagtulungan nyo po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na nakatutok dito, meron na ba mga nahuli na gumagamit nga nitong gadget na ito for spoofing or equipment? Meron na ba tayo napanagot sa batas? DJ Chacha, actually yes. Sa pakikipag-ugnayan po natin sa Department of Justice, sa NBI din po, and of course sa ating police, madami na pong nare-raid na IMSI catcher hubs. Kung saan po na kukuha po namin lahat ng mga IMSI catcher, yung mga devices po mismo, nare-retrieve po namin and dine-dispose of po. Pero ang mga scammers po kasi parang kabuti po yan. Kahit po ilang raids ang gawin namin, since ang dali-dali pong makabuo ng ganitong device, ng ganitong IMSI catcher, madami at madami pa rin pong lumalaga ng scammers. Alam mo, Attorney Alex, ang pinagmumulan ng lahat ng ito kasi yung equipment. Yes. Oo. Ito kasing equipment na ito na ginagamit din ito no ng ilang pong mga sa halalan no, yung panloloko sa mga botante, gagamitin ng mga may interest no na manloko na kunwari nang gagaling sa akin yung text. Papupuntahin ko yung mga supporters ng kalaban, etc. etc. May ganyan nga po ito, no? Ito nga yung nagpo-program mo. At ang delikado dito, kasi maaring gamitin BDO, yung mga acronym ng bangko. Nagagawa na nila ngayon, yes, no? Oo. Ang issue dito kasi, attorney, di ba ito ay bawal, kasama ba sa AFASA law, yung possession, mere possession nitong gadget na ito is a criminal act? As of now, Sir Ted, wala pa pong batas specifically penalizing IMSI catchers. Batas po, marami na pong na-issue ang ating government agencies na advisories, circulars. Okay. Pero kung batas sa batas po, hindi pa po siya criminalize. Kasi nga po yung batas na ito ginawa nang wala pa itong spoofing na ito. Pero ang DICT, NTC can issue an order, right? Criminalizing the possession of this particular equipment. For criminalizing, Sir Ted, batas pa rin po yung mananaig. For example po, for violations of the law. Okay. Law po talaga ang nakaka-penalize po ng mga acts. Okay. Kung gusto po natin ma-penalize ang possession, creation po nito, mas ang Kongreso po ang makakapasa ng batas. Okay, pero siguro nga maaari siyang habulin through the AFASA law, no? That's kung ginamit na itong equipment, di ba? Kasi nagloko ka na, nag-scam ka na, so pwede nang sakupin ng batas. Pero ang NTC maaari ding mag-issue ng administrative penalty gaya ng confiscation, di ba? Sa equipment, right? Yes, sir. Yes, sir, Ted. Okay, yes, sige. So, bottom line, ito kasi, trabaho ito, nino. NTC ba dapat dito ang proactive? Kasi sila naman yung regulator nito? Sir Ted, actually po, whole of government approach. Okay. Meaning, hindi lang po gobyerno, kundi publiko at ang pribadong sektor po ang may responsibilidad para dito. Kahit po mag-issue po tayo ng batas, administrative circular or memorandum order, kung patuloy po tayong magpapabiktima sa mga scams, mas maiengganyo pa rin po ang mga scammers na mga scam.
Okay, I Oo. agree. Yeah, we agree, no? Kasi nga, kung wala nanloloko, walang manloloko. Pero, Correct. nakapanloloko nga kasi gamit itong equipment na ito. Ito ba Yes. ay manufactured? Pwede mong gawin lang ito? O definitely Yes, you Sir Ted. import this Actually, equipment? Paano? Sir Ted, actually, pwede po siyang DIY. O-order lang po kayo ng materyales. It doesn't have to be yung actual na gadget po mismo. Kayang-kaya po siya gawin sa bahay. Kaya po mahirap pong makontrol ang paggawa nito, Sir Ted eh. Kasi kayang-kaya po eh. Kung may enough technical knowledge po Okay, kayo, okay. kaya po siya gawin. Actually po, sir, nag-e-experiment na po din kami sa Globe para po malaman Okay. kung paano umuha ang scammers na to. Kayang-kaya po siya gawin on our Okay. own. Sige. So, they operate in a particular limited Area. location, di ba? Kasi nga yung sakop ng kanilang power ng signal nila, di ba? In that particular area, right? Okay. Yes. So, ang Globe ba may technology sa tulong perhaps ng NBI o PMP sa Anti-Cybercrime o NTC na iikot din kayo at may pag may natsambahan kayo Kumbaga sa to lugar na track yun them. to track them? Meron bang ganun din? Yes, Sir Ted. Actually, syempre po hindi ko po marireveal kung saan. Yeah. Pero Oo. may mga technology po kami na Okay. naka-station sa mga sites kung saan ang pinakamatataong lugar. Pero po, Sir Ted, yung technology na po to, limited lang din po ang radius, just like the catchers, Okay. MC catchers, the spoofing devices. Okay. However po, Sir Ted, ang advantage ng scammers, sila nakakaronda. Pero yung devices namin, hindi po sila portable. Bale, tinatayo namin sila at certain locations, nagsascan to, pero limited lang po. So Okay. kami po, as a telco company, yes, may technology po kami dito, pero to have this detection technology within a limited radius lang po. Ang Okay. scammers, nakakalagay sa backpack, nakakaronda sa van, pero yung detected po, static lang po, unfortunately. Naka-peer-me lang po kami. Opo, okay. Sige. So, again, ang ano po ang inyong panawagan, attorney? Kasi nga, minsan din po, common sense lang din, di ba? Tama ba ang aking, karanasan dito at experience at ang aking pagtugon dito? Kung ang telepono ko ay Globe subscriber, tapos nakatanggap ako smart ang kanyang pinanggalingan supposed to be, tapos meron sa akin pinapaklik na link, automatic yun. Kasi nga, paano ka tatanggap ng bonus rewards from Smart kung Globe yung pinadalhan nila? And vice versa? Yes, Sir Ted. Number one rule po yan. Do not click any links. Tama po kayo. Pangalawa, kung kahit po lihitin mo yung organisasyon, kahit pa po Globe yan at Globe Okay. subscriber kayo, as soon as may link, alam nyo na po kaagad, Okay. hindi Globe yan. Kasi ang Globe, never na nagsisend ng links para hindi na po ma-scam ang mga tao. Automatically, Globe subscriber po kayo. Oh, agad. Hindi na Globe yan. Kahit nasa official thread pa po ninyo with Globe, kahit nasa official text pa po ng Globe, basta may link, na-hijack na yung thread. Scammer na. So, number 2 po yun. Number 1 po, syempre po, alerto, vigilant. Kung hindi po tumutugma, agad scam po yun. Pangalawa, do not click on any links. Pangatlo po, lagi po tayo maging aware na may mga scammers na ganito. Pag napatayan po kayo ng signal, kahit na usually may signal po kayo sa lugar na yon, ibig sabihin may rumoronda na pong MC catcher or spoofing device. Yun po ang isang senyales na magsisend na po sila ng scam text pag napapatayan po kayo ng signal kaagad. Okay. Meron din pong minsan po ginagamit na na ID, DICT mismo eh. Oo, correct. Lahat na. Eto na. Yes, DICT mismo nakalagay sa telepono, oh. Ayan, DICT. Actually, yung
Ay, Post oo office nga. po. Oh, tapos meron sa akin ano dito. May pinapaklik na link. Oo. Oo, pinapalagay yung information mo. Iingat po kayo. Sabi nga Yes. kanina ni Attorney Alex, do not click on links. Yan ang Okay. number 1 rule para hindi po tayo ma-scam. Okay, Ayan nga po sige. paliwanag ni Attorney Alex Austria from Globe Telecom. Maraming salamat po, Attorney. Di ba kayo magbibigay ng ng reward, attorney? Ng reward sa sino makapagtuturo ng mga scammer na ganito Oo, para mas tama, mapabilis? pwede, no? Baka po makikipag-ugnayan po tayo sa ating government agencies para sa reward na yan, Sir Ted. Okay, sige. Salamat na marami, attorney, at kami muling tatawag kung kinakailangan para sa tamang informasyon sa inyong mga subscribers at sa publiko. Salamat, attorney. Thank you, Attorney. Salamat din po. Magandang umaga po. Thank you very much, si attorney. Alex Austria from Globe Telecom.